As we are about to begin our devotion this morning, Lord God, we pray for the release of your mighty presence upon this place, Lord God. Nais namin, Panginoon, na madama ang sariwa mong presensya. Habang kami kanina, Panginoon, ay ginising mo, nadama namin ang kalakasan, kasiglahan, dahil ikaw ay kasama namin, Panginoon. Hallelujah. Bless the session, Lord God. We love you, we praise you in the mighty name of Jesus. Sinong naniniwala na kasama natin ang Diyos? Don't ever worry, mga kapatid, pagkasama natin ang Diyos, relax ka lang, sagot ka niya. Ano mang COVID, ano mang sakit, ano mang karamdaman, sisiw lang yan, mga kapatid, dahil pagkasama natin ang Diyos, wala po silang magagawa, mga kapatid. Hallelujah! Binabati ko rin pala si Brother or Reverend Tom James. Tom James. Brother James, praise God. Nice meeting you. Praise God. Hallelujah. Okay, makakaupo muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Masaya ba kayo, mga kapatid? Yung aking kumpare, Brother John Rios, mga kasama, taga Mindanao. Praise the Lord. Ako po yung masaya, mga kapatid, dahil hindi lang sa nakapag-asawa ako, di ba? Masaya ako dahil nagsama-sama po tayo, di ba? Isipin mo, dalawa, mga kapatid, na taon na wala po tayong conference. Tayo ay masaya na nagkakakitaan tayo dahil nakita natin na kahit meron palang tinatawag na COVID or pandemic, may blessing din pala ang pandemic, mga kapatid. Yung aking anak, kung kailan nagkaroon ng pandemic, nakabili po siya ng brand new na pick-up. Grabe, mga kapatid, pa-online business lang siya. In 1 year time, nakabili ng brand new na pick-up. Ganun ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Na kahit sa taghirap, ang Diyos natin ay hindi nahihirapan o napiktuhan ng hirap. Maaring ang mga businessmen o ang tinatawag mga bangko nahihirapan, pero hindi ang ating Diyos, mga kapatid. Bago nagkasagsagan ng tinatawag global pandemic o pandemic, ang atin daw pong global economy ayon sa nabasa ko is $350 trillion. At nung nagkaroon ng kasagsagan, naging ang natira na lang ay $100 trillion. Ang ibig sabihin, mayroong 250 na nagastos, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, kahit mayroong tinatawag pandemic, hindi nasushort ang bangko ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! He owns everything. Ang buhay mo, buhay ko, pati yung ginto at silver na nasa ilalim ng lupa ay sa Panginoon. Hallelujah! Palapakan natin ang Diyos, mga kapatid. At tayo po'y magpapasimula na. Buksan po natin ang banal na kasulatan. Salamat pala sa aking pinsan, Pastor El, na in lieu of him, ako po ang in-endorse niya na mag-lead ng devotion. Buksan natin ang Bible, mga kapatid, sa 2 Kings. Sino sa inyo ang gustong humaba ang buhay? Okay, gusto kong humaba ang buhay. Gusto kong humingi ng 15 more years sa Panginoon. Tumayo muna tayo, mga kapatid. Okay. Mahirap pag mayroon kang asawang bata, mga kapatid. Pastor Mario lang. Okay. Alam niyo, mga kapatid, gusto ko, at kayo, yung happy tayo. Diba? Sabi ng sanlibutan, gusto ko happy ka.
Pero kinopya lang niya ni Enrile, mga kapatid, sa Bible. Dahil sabi ng Genesis 2:18, it is not good for a man to be alone. Diba? So, pag ikaw ay nag-iisa, lonely ka. Kaya si Adam daw, nung nag-iisa, ang kanyang awit ay, Lonely, I'm Mr. Lonely. Pero nang nalikha na si Eva, mga kapatid, nagbago ang kanyang team song. You are the one who makes me happy. Palakpakan natin naman. Oh, hallelujah. Okay. Alam niyo, mga kapatid, masaya pa ako na nakasama na pabilang ko sa United Pentecostal Church. Ang religious pilgrimage ko, kami po ay Roman Catholic, UCCP, United Methodist, and then PMA, and then Assembly of God. I've been an Assembly of God, mga kapatid, for 2 years, and then United Pentecostal Church. At ako'y nagpapasalamat na ako'y kabilang sa United Pentecostal Church, mga kapatid. Kaya dapat masayahin ang mga Pentecostal, di ba? Sabi nila, Pentecostal. Mali, mga kapatid, we are Pentecostal people, baptized in the name of Jesus, and filled with the Holy Ghost. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, reading from verse 1, 2 Kings chapter 20. In those days was Hezekiah sick unto death, and the prophet Isaiah the son of Amos came to him and said unto him, Thus saith the Lord, set thine house in order, for thou shalt die and not live. Then he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. And it came to pass afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, Turn again and tell Hezekiah the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears, behold, I will heal thee. On the third day thou shalt go up into the house of the Lord, and I will add unto thee the days of 15 years, and I will deliver thee and the city out of the hand of the king of Assyria, and I will defend the city for mine own sake and for my servant David's sake. Hilingin ko, mga kapatid, si Pastor Rosel na mag-pray ng kunting prayer para sa salita ng Diyos. Amen. Turn around at sabihin mo, masaya ako, andito ka. God bless you. Praise God. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Sino rito ang mahilig sa soft drinks? Kung ikaw ay maraming problema, lumakla ka ng maraming soft drinks. There was a time, mga kapatid, because of the stiff competition between the PepsiCo and Coca-Cola, na nagkaroon ng mga promotional gimmick sila para ang tao ay madraw para bumili ng Coke. Unang-una, nagkaroon po ng tinatawag na it's the real thing, Big Coke. Narinig niyo yun, di ba? And then Coke is it. And then eventually sumikat yung Coke adds life. Sabi nila, pag uminom ka raw ng Coke, hahaba ang buhay mo, Brother June. Praise God. How old are you, Brother June? 62. You look just 52. Okay. So, actually, marami po ang na-mesmerize doon sa slogan na Coke adds life. Dahil sino ba ang ayaw humaba ang buhay, di ba? Kung ano-anong ating iniinom para humaba ang ating buhay. But I tell you, mga kapatid, hindi totoo na nakapagpapahaba ang Coke ng buhay. Nakakasyurte ng buhay ang Coke. I was traveling all over Mindanao noon, mga kapatid. I was then the National Youth President and National Evangelist. Nakilala ko po yun si Pastor Cabanilla. Sino nakakilala? Siya po, mga kapatid, ay nagkaroon ng diabetes dahil grabe po uminom ng soft drink. Coke, di ba? Coke sa Bisaya, di ba? Sabi ng kanyang misis, hunong ka na diha sa pag-inom og ka ng soft drinks, giyong gugod sa imong doktor nga, ayaw nag-inom og soft drinks o coke kay mamatay kag dali. Ang sagot daw niya ay, inom coke.
patay. Hindi inom Coke, patay. Di inom na lang, di patay talaga mga kapatid. At least namatay siya sa sarap. Ang pamagat ng aking exhortation is, prayer adds life. It is not Coke, mga kapatid, na nagpapahaba ng buhay. Prayer po, mga kapatid, ay nagpapahaba ng buhay. Ayon po sa text na ating binasa, di ba? Sabi ng prophet kay King Hezekiah, sit thine house in order for thou shalt die and not live. Ayusin mo na ang sambahayan mo, magpaalam ka na sa asawa mo kung ilan ang asawa mo kasi usually sa Old Testament may harem sila, iba, maraming asawa eh. Si David merong 8 asawa pagkatapos 10 concubines, so 18 na yan mga kapatid. Mahirap nga yung magkaroon lang ng isang asawa. How much more kung 18 ang asawa mo mga kapatid, di ba? Lalo na si Solomon, dahil 1,000, how can you accommodate 1,000 girls in 1 year? Kahit 3 pa araw-araw, gabi-gabi mga kapatid, hindi mo maubos yung 1,000 girls, di ba? Grabe siguro ang aphrodisiac ni. Pero soul winner si Solomon. Kaya sinabi, he that winneth souls is wise. Kaso ang kanyang pag-soul win, papunta sa kanyang sarili. Mga prinsesa ba naman mga kapatid? Praise God. Oh, tama, kalawasan. So, hallelujah. Mga kapatid, tayo po ay nakakabasa rito ng double negative. Sit thine house in order for thou shalt die and not live. Double negative yan eh. Thou shalt die and not live. Mga kapatid, sabi ng Biblia, pag ikaw ay mayroong ganong findings ng doktor, manginginig ka siguro. Jesus, Ginoo, Jesus Maria Josep, guwapa na ba lang akong asawa? Bata na ba akong asawa, di ba? Pero mga kapatid, si Hezekiah, he turned to the wall. I don't know bakit kung sa wall siya nag-turn, di ba? Dapat sa kanyang asawa, dyan sa kanyang room. Pero sabi dito, siya po'y nanalangin. Sabi po rito, mga kapatid, hallelujah, sinukmatan niya ang Panginoon. Ano bang sinukmatan sa Tagalog? Sinumbatan. Oh Lord, remember me. Remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart and have done that which is good in thy sight. Why do you have to remind the Lord to remember? Has God an amnesia? Nakakalimot ba ang Diyos? Pag sinabi mong remember, alalahanin mo yung past, di ba? But I tell you mga kapatid, hindi nakakalimutan ng Diyos ang ating past. Yung mabuti nating gawa mga kapatid, nakasulat yan. Naalaala ng Panginoon. Pero dahil sa mga daming tao na tumatawag sa Panginoon araw-araw, ang mga Muslims 1.9 billion, mga kapatid, ang mga Hindus 900 million, ang Christians ay nasa 700 million, ang mga Hindus, ang mga Buddhists ay nasa 500 million. Kasama pa yung ibang mga pananampalataya na, oh Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Marami ang tumatawag, kaya sabi nila, ang Diyos daw ay nalilito, sasabihin ng kabila, magpaulan ka Diyos. Sabi na ito, wag painit ka Diyos, kaya nagkakaroon ng stiff neck ang Panginoon. Nalilito na daw ang Diyos kung ano ang uunahin mga kapatid. But I tell you, kung ikaw ay may ginawa sa past mo, nauuna kang alalahanin ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi ng isang pastor sa Cebu, nilalagnat ang kanyang anak. Wala siyang pera, pioneering pastor. Gabing-gabi na, walang doctor na bukas. Kinuha niya yung kanyang baby. Pumunta siya sa altar. Ginoong Diyos, hinumdumi ako. Ang akong ngalan, si Wilfredo Mahadukon. Ginoo, ang akong anak, ginakalinturag todo. Ikaw lang ang akong madangpad. Hinumdumi si Wilfredo Mahadukon, nag-star sa basak. Alam mo mga kapatid, sabi niya, ang kanyang anak ay nagkaroon ng gisingot ba? Pinawisan at pinagaling ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya kung ikaw ay nasa desperation mga kapatid, hindi kailangan uminom ka ng arsenic o uminom ka ng pamatay, kundi lumapit ka sa Panginoon. Alalahanin mo naman ako, Panginoon. Di ba? Praise God. Hallelujah. Inaalaala tayo ng Panginoon. Mga kapatid, I tell you,
pupunta po ako sa gist ng aking mensahe. Prayer adds life. Kaya kung ating tingnan mga kapatid ang prayer ni Hezekiah, paglabas ni Prophet Isaiah, sabi ng Diyos, bumalik ka sa palasyo, sabihin mo kay Haring Hezekiah, I have heard thy prayer. Wow! Hindi pa nakalabas mga kapatid sa court si Isaiah, narinig na ng Panginoon ang prayer. I tell you, maaring may prayer ka bago ka makalabas sa hotel na ito, pag pinakinggan na ng Panginoon. Hallelujah ang prayer mo. At sabi po rito, behold, I have seen thy tears. Nakita ba ng Panginoon ang ating mga luha? Minsan mga kapatid, hindi na tayo lumuluha, di ba? I tell you, masarap lumuha sa Panginoon. Meron po akong kaklase sa Bible School, mga kapatid, nung siya po ay brinikan ng kanyang kasintahan, pumunta po siya sa chapel ng gabi, pagkatapos siya ay nanalangin doon at umaawit siya. No one ever cared for me like Jesus. Umiyak, lumuha siya, mga kapatid. Huwag mong aksayahin ang luha mo kung ikaw ay nabigo at hiniwalay ng asawa mo o kayo ng iyong girlfriend. Mga kapatid, aksayahin natin ang ating mga luha sa pagpupuri, sa pagtawag, sa pangalan ng Panginoon. Pag nakita ng Diyos ang ating mga luha, mga kapatid, hindi yan palalagpasin ng ating Panginoon. Ano bang lumuluha galing sa puso, mga kapatid, di ba? Pag ang babae lumuluha sa harapan ng lalaki, nabibreak yung kanyang puso. Ikaw na pastor na asawa ko, bakit pang grocery lang talagang ibinibig? Wala man lang akong pang Rexona. Wala man lang akong pang pakintab lang. Di ba? Pero talagang magastos, mga kapatid, ang umiibig. Napatunayan ko. Dati, mag-isa lang ako. Nakakatipid, pero pag may kasama ka na magastos. Kaya nung sumasakay ako sa jeep, meron ako nagalagay doon sa harapan ng driver. Love is an island of emotions surrounded by expenses. Magastos talaga. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. I believe it is prayer that adds life. Prayer is the elixir of our spiritual life. Hahaba ang ating buhay ng ating spiritual life, mga kapatid. Okay, number 1. It adds life to our average lifespan. Our average lifespan ayon sa Psalm 90 verse 10 is 70 to 80. 70 is one generation. Pastor Cesar, ilang taon na po kayo? 62, may 8 years ka na lang. Average, I'm already 65. Do I look 65? Ang ibig sabihin, 5 taon na lang ako! Bye-bye, my darling. I'm already... Pero, I am asking from the Lord at least 12 years pa, Pastor. Praise God. Kasi liliwot pa ako sa buong Pilipinas. 15, no, tama, 15 na may tawad. So, mga kapatid, prayer adds life. Hindi lang kay Hezekiah, kung di maging kay David. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, manalangin ka sa Panginoon. O basahin po natin, mga kapatid. Psalm 22. O, ito po. Hallelujah. Ano ba yun aking ano? Pag ikaw daw ay kailangan na humaba ang buhay, i-pray mo sa ating Panginoon. 21. Verse 1. The king, referring to King David, the king shall joy in the strength, and O Lord, and in the salvation, how greatly shall he rejoice. Verse 4. He asked life of thee, and thou gavest it him, even length of days, forever and forever. Ayon sa nabasa kong komentary, at least umabot daw ng 70 years ang edad ni David. Ayun sabi mga kapatid, sa average lifespan. So nung siya'y matanda na, Sir Fred, wala na po siyang energy. Mababasa po yan sa Bible. Kaya nagkaroon sila ng beauty pageant. Hanapin ang mga magandang mga babae. At ang napili si Abishag. Mababasa yan. Pagkatapos nung napili si Abishag, mga kapatid, halimbawa ito si King David, tumayo ka nga, brother. Pastor.
So si Abishag, mga kapatid, napakagandang babae, pang si Pia Wurtzbach. Nagmi-minister, mga kapatid, si Abishag dahil malamig na siya. Malamig. Nalalamigan siya at saka mahina na. Kulang na sa energy. So sabi ng Bible, mga kapatid, niyayakap siya. Pero without malice, hindi ginalaw ni King David si Abishag. Bakit? Wala ng energy. Thank you. So if I were given by the Lord 5 more years, 70 years old na ako. Pero mga kapatid, haba-habaan natin. Hingiin natin sa Panginoon. Hindi naman ang vaccination ang nagpapahaba ng buhay. Ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Meron ngang iba, gusto nila na humaba at lumakas sila. Ito ang kanilang ginagawa. Lipugitan gets you going! I tell you, hindi mo ito kailangan. Kailangan mo ang prayer. Prayer gets you going! Merong nasabi, Pastor Jim, papalitan ko yan! Okay. Sabi po ng Reader's Digest, how many of you read Reader's Digest? According to a research reported by Reader's Digest, those who are prayed for live longer than those who are not prayed for. Tingnan mo, mga kape, when you pray for somebody, you are bestowing blessing, energy, divine energy unto him. Kaya nagpo-flow po ang kapangyarihan ng Diyos through our hands. Kaya lay hands on the sick and they shall recover. Di ba? Kaya meron pong anointing itong ating mga kamay dahil ang anointing, ang Holy Ghost ay nasa ating mga puso. Kaya mga kapatid, dapat manalangin tayo sa mga may sakit dahil ang Diyos ay ginagalang, ino-honor ng Panginoon ang ating mga kamay, lalo na pang ating mga kamay ay lagi nating tinataas, pinupuri natin sa ating Panginoon, di ba? Praise God, hallelujah. Then, it adds life to our spiritual life. Tatagal at hahaba ang buhay nating spiritual pag tayo'y laging nananalangin. Hindi ka mababackslide pag lagi kang nananalangin, mga kapatid. Dahil nakakunik ka sa omnipotent power of God. Kaya pag ikaw ay prayerful, malakas ka, makapangyarihan ka, puspos ka ng Holy Ghost. So hindi ka basta-basta mababackslide, mga kapatid, di ba? Pero kung hindi ka na nagpipray, manghihina ka. You remember the downfall of Jimmy Swaggart? Music maestro. Praise God, hallelujah. Si Jimmy Swaggart ay paborito kong singer, mga kapatid. Sayang lang, hindi naging gano'n si Jimmy Sulit. Praise God. Glory, glory, hallelujah. Since I lay my... Oh, di ba? Mga kapatid, pero nahulog po siya. He was one of the most famous Assembly of God preacher. Ang tawag sa kanya ay brimstone and hellfire preacher. Ang kanyang revenue yearly is $100 million. Pero nasa atin natawag na siya tugatog o pinakal ng kasikatan. Magaling mag-preach, magaling mag-teach, magaling mag-concert, sa piano napakagaling. Pero nung nasa pinakal na siya, pag andoon ka na kasi sa taas, babagsak ka na. Ayun, law sa physics. The law of returns. Diminishing returns. Pag andoon ka na kasi sa taas, hindi ka na pupunta doon para mumakyat ka pa sa lugar ng Diyos. Hindi, bababa ka na. Mga kapatid, nahulog po siya sa isang prostitute na si Debra Morfree. Binayaran niya sa isang hotel, pinapasayaw siya ng hubot-hubad. At nung nahuli po siya, he was defracked by the
Assembly of God dahil ayaw niyang magpa-DA dahil sa dami ng kanyang commitments at siya po he went independent. Alam mo, meron siyang mega church na 6,000 members sa Baton Rouge, Louisiana. Mga kapatid, nung nag-confess siya, bakit ka nahulog, Jimmy? Huwag naman sulit, ano? Buti lang nakapag-asawa ko eh. Alam niyo yung mga asawa natin, mga kapatid, safety net natin yan. Kaya dagdagan ninyo ang inyong allowance sa kanila. Safety net natin yan eh. Oh. Alam mo, sabi niya, Pastor Cesar, when I fail to pray my prayer of daily 2.5 hours, grabe palang prayer niya, 2.5 hours every day, doon nagsimula ang kanyang panghihina spiritually. Mga kapatid, hindi ko kaya mag-pray ng 2 oras at kalahati. Dahil nakakabagot mag-pray, di ba, Pastor Romy? Nakakabagot mag-pray, pero pag nanood ka ng Netflix, ganadong-ganado ka, di ba? Yun daw ang cause ng kanyang downfall. Kaya mag-pray tayo, mga kapatid. Sometimes we relegate prayer to a secondary place. Relegating prayer to secondary means you relegate God to a secondary place. I tell you, we cannot operate without God. We cannot afford to lose God, mga kapatid. You can do nothing without me! Mga kapatid, baling hindi ako magaling mag-English, hindi ako magaling sa Hebrew Greek, basta magaling ako manalangin, mga kapatid. Hallelujah! Sabi ni Sir kahapon, Acology. Yung iba magaling sa tinatawag theology. Ang iba magaling sa acology. Gusto ko magaling sa neology. Ito ang kailangan. And my speech and preaching is not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and power. Tinuro ni Pastor Banis yan. Kailangan natin ng power, mga kapatid. Pero kung wala tayong prayer, forget about power. Sabi ni Leonard Ravenhill, prayer means power. More prayer means more power. Less prayer means less power. No prayer means no power. Ano ang power mo? Underarm power. Hallelujah. Prayer. Hallelujah. Sabi nga sa amin sa Masbate, ang taong pag naglalakad ay nakaluhod ay hindi natitisod. You can never backslide pag ikaw ay nagpipray lagi. Pastor, di ba? Subukan mong maglakad na nakaluhod. Hindi ka matitisod eh, di ba? Ay pag naglakad ka, naka-high heel pa, lalo na yung mga babae, ay matitisod ka, di ba? Sino ba yung Miss World, Miss Universe na habang siya ay natisod siya eh. O, di ba? Kaya pag tayo mga preachers, naglalakad tayo, hindi na tayo nakaluhod, ibig sabihin, hindi na tayo nagpipray. Isa sa mga araw na ito, matitisod ka, mahuhulog ka. Meron nga tayong American missionary na wala na sa atin, na backslide. Kung kailan pinagpala, na backslide. Kasi siguro, wala na ring panahon mag-pray. Palapakan natin ang Panginoon. Wala na eh. Oh, Brother Paring John, bigyan mo ako. It adds life to your anointing. Prayer adds life to your anointing. Anointing cannot be had or cannot be gotten by much study. It cannot be had, mga kapatid, sa pamagitan ng pag-aaral ng Hebrew at Greek. Ako, nag-aaral din po ako ng Hebrew at Greek, pero ngayon nalimutan ko na. Minsan may mga preacher, mga kapatid, na kinikriticize ang Bible. This should be rendered or translated as ganito. Bakit? Authority ka ba sa Hebrew and Greek? Hindi ka marunong magsalita ng Hebrew Greek eh. Mabuti pa ako, marunong Dominus Bubiscum, Siculatus, Sicolorum. Hindi yan Greek. Latin yan. Mga kapatid, ang paborito kong Bible, excuse me, hindi po ako King James only, pero paborito yung King James. Sabi ng rabbi na si Joseph Troxel, the nearest to original is the King James Version. 400 years plus na itong ginagamit ng Panginoon para mag-spearhead ng revival. Kaya mahalin natin ang ating Bible. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! May mga panahon, mga kapatid, dahil sa kabisihan natin. Alam niyo yung pag-busy tayo masyado? Pag busy tayo, minsan hazy tayo.
Minsan tuliro na tayo dahil napaka-busy na tayo. Lalo na pag busy ka na, sir, na you have no time for love. Delikado yan. Oh, so kailangan, huwag tayong maging busy. Kung busy man tayo, busy tayo sa pagpipray. Busy tayo sa Panginoon. Busy tayo sa business of the King. Ano ibig sabihin ng busy, mga kapatid? Being under Satan's yoke. Busy, that is the acronym of busy. Kaya pag busy ka masyado, mga kapatid, wala ka ng panahon mag-pray, maaring makasingit na ang dyablo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni Nathaniel Orsian, a prayerful life is anointed life. Di baling hindi ako magaling mag-English, basta magaling ako mag-pray. Di bali akong hindi magaling na expositor o exegete, mga kapatid, basta magaling ako mag-pray. Sabi nga ni Catherine Booth, mga kapatid, asawa na ni Daniel Booth na isang Salvation Army, give me a man who can cast out devils and I do not care whether he can write or read. Mga kapatid, ang importante, we can conduct the power of God. We are conductors of the power of God because of the Holy Ghost inside us. Sa amin, meron kaming preacher na nagbaptize sa amin sa Masbate. Marunong lang siyang sumulat. Pero pag manalangin ng mga may sakit, mga kapatid, gumagaling. Minsan tinatawag na, Pastor, yung aking asawa ay nagli-labor na. Anong gawin? Dalhin sa partira, dalhin doon sa health. Hindi ipag-pray mo, Pastor! Hindi pinag-pray. Pinag-pray yung buntis na mga anak. Nanganak. Prayer lang. Sabi ko, kumusta naman ang anak? Ako, delikado ako pag ako mag-pray. Bakit? Paano kung kamukha ko yung bata? Pero totoo yan. Because prayer is unlimited, di ba? Prayer can do what God can do because God is behind prayer, di ba? Walang imposible, mga kapatid, sa prayer o pananalangin. Hallelujah. And then, it adds life to your personal aura. Mga kapatid, ang Christian na dwelt by the Holy Ghost, ang aura ng Panginoon dala-dala mo. Aura. Di ba? When I see at you, nakikita ko yung glory ng Panginoon. Bakit? You are bearers of the Holy Ghost. And the Holy Ghost is God, di ba? Mga kapatid, your face, your personal life is scintillating and emanating the glory of God. But pag tinitingnan ko si Pastor Cesar, para akong natatakot, parang kakaiba ang aura niya dahil po sa nananalangin siya o nakasok siya sa presensya ng Diyos. Tingnan natin, mga kapatid, si Moses, di ba? 40 days, 40 nights, without eating and without drinking. Pagbaba niya, mga kapatid, nagkukuti-kutitap ang kanyang mukha. Kaya sabi ng mga Israel, Moses, huwag kang tumingin sa amin. Nakakatakot ka. Nagliliwanag ka. Yan ang aura ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan siya ay makipag-usap sa mga Israelita na may belo ang kanyang mukha dahil nagliliwanag ang kanyang mukha, mga kapatid. Yan ang glory ng Panginoon at yan ay mahahad natin, maaangkin natin kung tayo'y babad sa pananalangin, mga kapatid. Kilala niyo ba si Charles Grandison Finney? Sir James, you know Charles Finney? One of the most famous evangelists in America. He was a former lawyer turned into a revivalist evangelist. Nakapag-convert po siya ng 2.5 million. Grabe po siya sa prayer. Pag lumalapit siya sa sinners, natatakot yung mga sinners because he brings conviction to sinning people. At pag lumalapit siya sa mga bar at saloon, nagsasara sila dahil tangay-tangay niya, dala-dala niya ang aura, ang glory ng ating Panginoon. I tell you, mga kapatid, dahil sa Holy Ghost, tangay-tangay natin ang glory ng Panginoon. At lalo na, pag tayo'y babad sa panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya we cannot relegate prayer to second or third place, mga kapatid, in our life. Dahil yan nagdadagdag ng ating personal aura. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. And then lastly, it adds life to your physical strength. Ulitin ko. Ininom ko ito kanina. Pero wala namang diferensya eh. Wala namang pagkakaiba eh. Wala dito ang ating strength eh. Nasa Panginoon. The Lord is my strength and my song and is become my salvation. Sabi ni David, nung nahuli na si Samson, mga kapatid, bulag na siya, di ba?
binulagan siya dahil mahilig siya sa magagandang babae. Di ba? Nung nasa kandungan siya ni Delilah, nireveal niya ang kanyang secret na nasa buhok niya ang kapangyarihan. At habang mga kapatid siya ay nasa kandungan ng Delilah, may background na music. I see the light in the night when I pass by her window. Bijuki King. Alam mo sabi niya, magtatapos na po ako mga kapatid. O ito, basahin natin. Ibibigay ko na sa ating superintendent ito. Para, Judges. O Judges. Thank you, ma'am. Judges 16 verse 28 na bulag na po si Samson. Nanalangin po siya sa last prayer niya. Maganda mga kapatid na mag-pray tayo yung bago tayo mamatay. Last prayer. I remember my friend, Pastor Glenn Villerin. He preached at our church. At mga kapatid, habang parang nag-awit-awit pa siya ng please release me. Pagkatapos, pagdating niya dito, akala ko, uupo lang. Biglang nabuwal siya. He died while preaching the gospel. Preaching the word. Yan ang gusto kong kamatayan, Pastor Larry. Yung mamatay ako dito na nangangaral. Di ba? Hindi yung namatay ako dahil sa eat all you can. Ayokong mamatay na nasa bilyaran. Di ba? Ayokong mamatay na sa harap ng television. Gusto ko mamatay na nangangaral at akihin sa puso, di ba? Meron tayong kapatid o pastor na Imarga yata doon sa Mindanao, namatay habang nangangaral. He died on duty. Okay. Okay. Oh, basahin ko. Judges 16:28. And Samson called unto the Lord and said, O Lord God, remember me. Ayan na naman yung phrase, Cynthia, remember me. I pray thee and strengthen me. I pray thee only this once, that I may avenge of the Philistines for my two eyes. And Samson shook up the two middle pillars upon which the house stood, and on which it was borne up, and on the one with the right hand, and on the other with the left. At nung kanyang sabi niya, let me die with the Philistines. At gumuho, mga kapatid, ang templo ni Dagon, 3,000 ang nangamatay. Anong prayer niya, Pastor Cesar? Strengthen me, Lord. For the last chance. Mga kapatid, kailangan natin ng kalakasan. Mag-pray ka. Nanghihina ka sa faith, nanghihina ka sa katawan, mag-pray ka. Dahil pag nagpipray tayo mga kapatid, a divine anointing comes upon us. Ang Espiritu ng Panginoon. Sabi ng Biblia, when the Spirit of the Lord comes upon Samson, nakakagawa siya ng supernatural feat. Bakit ang ating kalakasan at kapangyarihan nasa Espiritu ng Panginoon? Not by might nor by power, but by Spirit, saith the Lord. Hallelujah! Prayer adds life, mga kapatid. Tayong lahat ay tumayo. Purihin ang Diyos, tayo'y manalangin. At ibinibigay ko sa ating General Superintendent ang pangunguna sa pananalangin. Sir, praise God. God bless you. God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Lord Jesus, deep in our hearts, Lord, ramdam namin ang inyong direksyon. Pinalalahanan niyo kami sa kahalagahan ng prayer. Hindi lamang nakapagpahaba ng buhay, hindi lamang nakapagpapalakas ng anointing at marami pang iba. Ang inyo pong kapangyarihan nahahayag sa maraming kaparaanan through prayer. Lord, I pray na itong devotion na ito, Panginoon, ay hindi makakalimutan ng sino man sa amin dito ngayong umaga. Maging sa lahat ng nakikinig sa online, Lord, hindi makakalimutan ng kahalagahan ng pagkikipag-ugnayan sa inyo. Kaya mahal naming Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa inyong dakilang paalala sa amin. Ginamit ninyo ang inyong lingkod, Panginoon, para ipaalaala sa amin ang kahalagahan ng pagluhod, ng pakikipag-ugnayan sa inyo.
higit sa lahat ng mga bagay. Kaya marami pong salamat. Purihin ka sa walang hanggan. Aming sinasampalatayanan na mayroong magagandang bagay kang inilaan sa amin sa araw na ito. Bunga nitong pasimulang devotion sa prayer. Ito po ang aming pasasalamat in the name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Come on, palakpakan pa natin ang Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, God. Thank you for your presence. Salamat, Pastor Jimmy, sa isang napakagandang mensahe. Prayer adds life. Praise the Lord. At sa wala ng pagtatagal, mga kapatid, dadako na po tayo sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon, na kung saan para bagang bitin ang ating araw dito, mga kapatid, no, sa ating konferensya. Ngunit itutuloy na lang sa Cebu, Pastor, no? Doon na lang itutuloy. Yung message, di ba, mga